guys, kain kayo. Wala akong gulay today. Hindi ko lang kung bakit. Tinatamad akong magluto. So, nag-lunch ako ng hipon. Tsaka yung cauliflower rice ko. Gusto ko ng seafood pero may gulay naman akong lulutuin. Kaya lang, yung broccoli binili ko sa farms. Lang tinatamad akong magluto. Tapos, meron ako yung chili oil. Yung arctic na chili oil. Tapos hipon na malaki. Paubos na yung cauliflower rice ko. Baka bumili ako. Ito naman di naman wag lang. Ito yung binilunch ko nung isang araw. Tapos na-rep ko. Nahipon. Tapos ngayon parang pan fry ko lang siya. Parang ganun lang. Harap. Sarap-sarap niya. May init dito, sobra. Hindi ko alam bakit ganito itong weather na to. Anak! Napubuksan ko nga yung pintuan. Malasa yung Dapat sasabawan ko to eh. Kaya naisip ko. Tapos ang dami ko naisip kanina. Gusto ko mag-salmon. Sinigang na salmon na ulo. Ang dami ko naisip. Tapos naisip ko na, tinatama naman ako. Alam niyo yun. Dami mo naisip pero tamad ka. May panahon talagang tinatamad ka magluto. Ganun. Pero gusto mong kumain. Pero tinatamad ka. Diba? Ang harap ng chili oil. Masarap siya. Gusto ko talaga sinisip-sip yung ulo ng hipon. Pag akong gumising, naglaba ako, naglinis-linis ng konting. Tapos tinawagan yung dapat tawagan. Yung mga ganun ba? Inano ko siya. Nilinis ko yung mga dapat linisin. Tapos umalis kami ng anak ko. Wala siyang pasok. Hindi ko alam kung bakit. Basta, tinawagan lang kami ng school nila na wala daw pasok. Sila lang naman. Para yata nasira daw yung kontador, something like that, about the electricity. Sabi ng anak ko. Ang paborito ko talaga ang ulam. May nagtanong pala, sabi, anong paborito pong pagkain na Pilipino po ng anak nyo? Hindi masyado, wala masyado si Tuto, si Little. Hindi ko alam ba, dati nung toddler yan, yung mga 2 years old. Ako, favorite niya ang tilapia na prito. Tsaka yung mga sinabawan, gustong-gusto niya yan. Ngayon, ayaw niya na. Saka,
Pero, ayaw na ng spaghetti ha. Pero yung isaw ng baboy, na crunchy yung pagkakaluto, gusto niya. Mm. 'Di ba? Gusto niya yon. Yung isaw, na ihaw mo na ano lutong-luto, yung medyo crunchy-crunchy pag inihaw mo. Gusto niya yon. Basta nagbago yung panlasa niya nung naging matured na siya. Huwag mo sabihin hindi kami kumakain kasi yung asawa ko lahat ng Filipino food kumakain. Kinakain niya. Eh bawal nga sa kanya kasi nga 'di ba may gout. So yung kaya pag sasabihin mo kung hindi siya naaano, nako, ako pa, araw-araw ako nagluluto dati ng Filipino food. Ayun na. Hindi ko alam kung bakit. Pero nung baby siya, nako, favorite nga yan ang tuyo eh. Yung hihimayin ko tapos talagay ko sa kanin na mainit. Gustong gusto niya yung kinakain. Pati gusto niya yung tilapia na bagong prito. Ilagay mo sa rice, yung himay-himayin mo nung bata pa yan. Kumakain din, pinapaulaman ko din ng adobo, mga ganyan. Munggo. Ayun, ayaw na niya. Mabas na yung ano ko. Basta everyday cauliflower ko, 1 cup lang. Tapos yung ulam, yun dun, sa ulam na lang ako nabawi. Eh, ang ulam naman na inuulam ko mostly. Ngayon na ako walang gulay eh. Diba? Mostly may gulay ako. Sarap ng hipo. Masarap yung sinusukong chili oil ng our kitchen. Maanghang. Harap. Kung sa white rice to, nako. Ubos ng kalahating kaldero. Masarap talagang kumain sa bahay kaysa sa labas. Thank you sa mga nanood kagabi ng aking vlog. Sa mga nanonood ng vlog ko, salamat po ng marami. Hindi ko masyadong bet ang quinoa. May nagsabi quinoa din daw healthy. I know. Pero hindi ko siya masyadong bet. Hindi ko alam kung bakit. I have that before. Quinoa. Sino sa inyo dyan yung ano, tapos na kumain pero gustong papakan yung mga tinik-tinik? Ay nako, ako ganyan. Tinatawanan nga lang ako ni Kanu eh. Pag ganun. Tapos, sabi niya kawawa daw yung ano, kawawa daw yung dog or pusa. Kasi kinain ko na daw yung tinik. Tapos, huwag daw uminom ng ano, ng cold water. Maganda daw warm. I know, kaya lang super init dito. Pag taglamig, ang ininom ko talaga tea.
Green tea talaga. Pag taglamig, yun talaga aking, yan ang pinakatubig ko. Pati yung anak ko mahilig sa tea pagka taglamig. Diyos ko, pag ganito naman tag-araw. Diyos ko po, basa na mga singit-singit ko. Kaya hindi ako masyadong nag-aano ng ano. Sarap sip-sipin yung mga singot-singot, yung mga sungot-sungot. Ganito talaga ako kumain, sa totoo lang. Pinabalkan ko yung mga. Mababasa na sana ako ng ang comment. Ang daming magandang comment kahapon. Sarap. Diba? Nakaraos ng lunch. Ito na, hindi na ako kain mamaya. Sobrang init dito sa amin. Hindi ko alam kung bakit. So, kaya hindi ako makainom ng maligam-gam na tubig. Nakita pa ako. Dito, lo. Nak. Wala talaga sa akin sayang. Naka-dress ako ngayon. Naka-duster ako ngayon. Kasi mabilis kumilos pag naka-duster. Tapos, kanina, kasama ko yung anak ko, naglalaro siya sa park, iniwanan ko siya. Nagpaputs pa ako. Nalilito ako sa pedicure at manicure. One time sabi ko, nagpapagawa ako ng pedicure. So sabi niya, oh, akala ko ba pedicure? Manicure pala. Nalilito ako. Oh, yeah. Ang binabati ko pala ng happy birthday. Sino nga yun? Ayan, nakalimutan ko na naman. Diyos ko, Dairude. Nakalimutan ko na may birthday. Ginabi na sa akin niya yun. Kakainis. Nakalimutan ko. Diyan lang kayo ha, magugas ako ng kamay. Hindi ko mapindot yung hindi ko mapindot ang aking tabiran at ang aking kamay iba dumi. Natakusina ako guys. Maghugas ako ng pinagkainan ko. Saka itong hipon na balat na hipon. Sobrang sinag ng araw. Hindi mo man pwedeng nakasarado ng amblay niyan eh. Gusay ng plato. Konti lang naman to. Ayoko lang iwanan. Hugusayin ng plato para hindi nagtakbak ang mga hugasin. Nung bata ako, ayoko na naghuhugas ng plato. Ayaw ko talaga as in. Hindi ko siya bet. Tamad kasi ako nung bata. Tamad ako.
Super as in, super tamad ko. Mamaya ko siya aayusan. Di ba? Gusto tayong plato. Dito ka. Ayan. Kwentuhan lang tayo. Si Ineng nagpunta sa nagpunta siya sa Las Vegas. Nanood siya ng concert ng Maroon 5. Hindi ako maka-oo sa kanya before kasi ano bang meron? May jury duty ako. Hindi pwede ako umalis ng bansa. I mean, pwede naman siguro, kaya lang alam ko na nag-aano, tapos bakit pa ako magpaplano ng lakad, di ba? Kaya hindi ako kasama. Pero dapat kasama ako. Tapos sasamahan ko siya. Mukha naman nag-enjoy siya. Nakita ko yung mga niya, clip video niya. Mukha nag-enjoy siya. That's good. Kasi trabaho yung batang yun. Very masipag. Kaya nga dito sa Amerika, pag sinabing mahirap ko sa mahirap. Kaya lang, pag masipag ka, may trabaho ka, alam mo yun. Pagkatamad ka, talagang wala. At huwag kang mapili sa trabaho. Halimbawa, doktor ka sa atin, tapos hindi ka naman lisensyado dito, hindi uubra yung pagka-doktor mo. I'm so glad sa lahat ng mga nakakilala kong mga professionals sa Pilipinas. Halimbawa, may kakilala akong doktor sa Pilipinas, bigay ni siya. Tapos dito nurse siya, ay nako, she is so very down to earth. Pag may mga question ako about OB-GYN, I text her, she answer me. She is so nice. Very, very nice. Yeah. Napakabait. Napakabait na. Pag napanood niya to, alam niya na yung kung sino siya. She is so mabait talaga. Tapos may iba naman lawyer. Tapos dito hindi naman lawyer. Kasi nga, syempre, walang lisensya dito, pero lawyer sa Pilipinas. Ang bait din. Super bait din siya. Tapos yung mga anak mayaman sa Pilipinas, may mayayaman talaga. Yung talagang literal na mayaman. Ang babait nila. Meron akong isa yun. Talagang mayaman siya sa Pilipinas. Tapos, naging friend ko siya. Ay, ang bait-bait. Wala pa ako nung trabaho noon. Nung magkapit-bahay kami. Super bait niya. At super ganda pa. Yeah, she's pretty. Inside and out. Kababata yung anak niya tsaka anak ko, almost the same age. Almost the same age sila. But, my God, super bait niya talaga. That time, wala akong trabaho. Tapos, binibigyan ko siya lagi ng ulam kasi hindi siya marunong magluto. So nag-grocery siya. Tapos ako ang nagluluto. Asing kapitbahay ko lang siya. Yung next door lang kaming dalawa. Yung apartment namin, ang pinakang boundary lang niya is yung pader, as in. Next door siya ng apartment ko nun. Super, super bait niya. Mostly naman lang nagiging friend ko kahit ngayon at noon. Yung mga friend ko nung unang dating ko pa sa Amerika, up to now, they still my friend. Yung iba, I treat them like nanay ko na sila, tatay ko, ganyan. Tapos yung mga anak nila, naging friend ko na. Lahat ng naging friend ko noon, hanggang ngayon friend ko pa rin sila.
Kahit hindi man lang kami nagtatawagan, alam niyo yun, pero friend ko pa rin sila. Hindi naman importante araw-araw kayo magkausap. Hindi rin importante na nagbibigayan kayo ng mga material na bagay. Ang importante, naging totoo kang kaibigan sa kanya at siya din naging totoong kaibigan sa'yo. Yung ganun. Kaya ang dami kong friend, kahit hindi kami nakita. Kahit hindi kami nakikita, pag nakita naman kami, syala-syala. Talagang grabe yung banding. O, diba? Dilinis na. Saglit lang naman, ganyan lang naman. Nakadaos na tayo ng pagkain. Nakita nyo na yung kinain ko, diba? Masarap yung kinain ko. Alam niyo yung busog, alam mo yung kontento ka sa kinain mo, pero hindi kayong bloated, yung parang super busog ka, yung ganun. Hindi ako ganun na. Kasi nga diba ang kain ko lang ngayon, very konti. Tapos once a day lang ako kumain. Alam niyo yun. Once a day lang ako kumain. Excuse me, may kilikiling maitim. Pasensya na po kayo. Baka makita ng aking tagahanga na laging pumupuna. Tinaas pa uli. Pero walang amoy yan, Diyos ko. Walang amoy ang aking kilikili. Yeah. Ako yung walang amoy ang kilikili. Hindi ako gumagamit ng ng deodorant. Kasi, pinapangatahan ako. So, never ako naglagay ng deodorant. Pag nasa Pilipinas ako, kalamansi ang inilalagay ko. Pero, walang amoy, hindi maasim ang kilikili ko. Kahit I'm super tired, super busy sa work. Okay. So, yun lang guys. Thank you for watching. Excuse me, nabusog na ako. Thank you for watching. This is Mother Judy. Nagsasabi until my next video. Bye!